pastors, Pastor Kevin and wife, and given us to give Christmas for the with us for Christina Smith, the wife of Pastor Kevin Smith. Good evening, sa bansang Hawaii. We are so grateful to be here. Even though the weather is not good for us, but with God's grace, nothing can stop us from coming here. We have to go along the way from Manila to over here because for the love of God. And we're going to share the Word of God to you, to all of you. And just open your heart to receive the Word of God. Okay? And I have my sister and my cousin. They're going to share some of their testimony, what the Lord has done into their lives. Because they're being what you guys did through, you know, and from before Christ, and now with God. And I'm going to call out my sister, Jopel first. Ang hapon po sa inyo lahat, mga kapatid. Nais ko po sana ibahagi o share ang aking buhay. At sa time wala pa ako sa Panginoon. At gusto ko ibahayag sa inyo kung paano ko ginabi ng Panginoon. Kasi po, dati kasi wala pa ako sa Panginoon, ang buhay ko ay masyadong masalimuot. Isa ako sa mga gumagamit na pinagbabawal na gamot. So at that time nung nangyari, yung buhay ko noon ay masyadong magulo. Nasa kadiliman, sabihin walang magandang inadlan yung buhay ko doon para ngayon. So, nung nakilala ko ang Panginoon, gawa din ng aking kapatid, saka yung aking brother-in-law, dumating sila dito, ministry nila kami. Then, hanggang sa na-realize ko, yung pagpunta nila rito at ministry kami, doon ko na lumalayan at hindi ko lubos maisip kung bakit ako naiyak, kumamulmol, dahil siguro gawa ng Holy Spirit sa akin. So, that time, meron silang pastor dito na kakilala at dinala kami sa church nila sa Cubao at pinakay nila ako doon para ipagpatuloy ang aming paglilingkod sa Panginoon. Since noon, una, wala akong alam sa mga panalangin para kung isang talagang pangbangan. Wala talaga akong alam, hindi ako marunong magdasal. So, that time na nagkataon ng araw na yun sa church namin, meron kaming convention para sa mga kababaihan. Women's conference namin doon sa loob ng 4 na araw. So, noon ay nagkayat ako ng aming ka-sister na pumunta doon sa convention sa loob ng 4 na araw. Doon ko nakita ang sarili ko kung paano ko baguhin. At doon sa mga sinabi ng mga aming pastor, mga guest speaker, lahat ng sinabi niya ay parang tugma sa akin. Dahil yung topic ay about the drugs. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi lahat sila nananalangin, sumasambat, nagpupuri. Ako hindi ko alam, nakatayo lang ako, nagmamasid lang ako sa kanila. So, nung araw na yun, nung talagang nakatayo ako at sila'y nagpupuri sa Panginoon at parang yung continue sa panalangin nila, bigla na lang ako bumigay sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, bigla akong umiyak at humangulmol. At nangusap ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, patawad. Sorry sa mga ginawa ko, pinagsisihan ko yung mga kasalanan na ginawa ko. Alam ko, hindi kalugod-lugod sa inyo ang mga ginawa ko sa inyo. Kaya, Lord, patawarin niyo ako sa mga ginawa ko at pinagsisihan ko na to. Handa po ako maglingkod at magpasakot sa inyo. This noon, sa 4 na araw ko, sa 4 na araw namin dun sa convention na yon, parang ayoko na umalis, ayoko na umuwi kasi ang sarap man sa presensya ng Panginoon. Para hinkayatin uli sa ganong bisyo. Pero, pinigil ko sarili ko dahil alam ko ang Panginoon nasa puso ko na
Alam ko, ang pinangahawakan ko at ang aking sandata ay ang Bible at ang salita ng Diyos. Sa lakas ng aking pananampalataya sa Panginoon, iniwas ko na ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya, God is good talaga. Kaya, purihin natin ang Panginoon at binago niya ako. At ito ko ngayon sa loob ng 7 taon na nagsisisi sa Kanya, hindi ko pinagsisihan kasi maraming blessing ang ginawa sa akin ng Panginoon. Kaya, sa Panginoon ang pagpupuri. Salamat. Susunod na mag-sharing ng testimony sa inyo, si Roland. I'm sure meron siyang mga bagay na ang Panginoon din ay binago siya. We just stop. Yun, salamat, brother. Ayun, sister, thank you. Nalakang daw po. Is there any Visayas here? Kaya ako, Bisaya ako eh. Language? Bisaya ako, pero mamaya, hindi yan eh. Okay, nag-umpisa po ako. Kunti na lang kasi masyadong mahaba. Masyadong mahaba kung paano na mag-umpisa yung magiging isang Kristiyano. Magiging tunay na yung Kristiyano. Nakilala ko si sister, isa rin akong taxi driver eh. Kasi nakilala ko si sister Jobel, sister, kapatid na parang hirap yung salita, no? Ganito pala yun? Ayun. Isa po akong taxi driver, nasakay ko sila, ang unang-unang pagdating ko sa kanya, talagang hindi ko akala na isa pa sa Christian. Kasi ano siya eh, kumbaga sa mga hayop siya sa tiger. Pero sa kanya, nung isang araw na nasakay ko siya, sa tingin ko talaga, malakas ang time experience niya kung paano siya malakas. So, nandiyan sa cellphone, testing sa cellphone, at sabi niya ako kung gusto ko yung plan. Yun. Tapos, kung nagtama ako sa kanya kung sino ko, pero alam ko siya, dahil siya lang din ang number. Kasi, meron silang pamilya, sinuha nila akong magiging member. Yun. Simula po noon, tuloy-tuloy yung pagbigay sa akin ng mga basics, ng mga hintay, ng mga lecture, tungkol sa God. Ito ako ngayon. Isa sa kanila, may kasasawan sa God, isang iglesia, na ang hirap, no? Tapos, kung dumating yung isang tayo talaga na pinatanggal mo dito, si Pastor David, isang Aguila, napakalayo rin ba ito? Aguila, Hawaii, mahirap ang David, malayo no? Pero, hindi hanggang sa kanya kung paano siya salita ng mga tao, ang gusto mong bago. Papasalamat ko sa kanya, dahil sa pamalitan ng sa proof namin, eye to eye, dito sa kanya ako muna akong niya. Sa kanya ko nagbigay kung paano, ayan na, ayaw ko rin. Ayaw ko kung paano ko sa kanya bibigay yung sarili ko ng isang Kristiyano. Roman, hindi ko makakalimutan ng Roman 10 verse 9. Kung gusto nyo mabasahin, Roman 10 verse 9. Isang mo ang bibigay na sa akin. Yung time na yun, Roman 10 verse 9. Kung paano ko tanggapin dito sa iyong buhay. No? Yun, habang sinasabi ko yung verse na yun, yung words na yun, parang ang sakit, naglalak yung alam mo, yung bibig, yung naglalak, tapos yung init ng katawan ko, parang nag-aapoy. Nasa 40 siguro, kung meron akong sa PPA ng Ben, baka may dito sa 40, sa sobrang init, na masakit, kapaka, hindi ko nabigyan. Pero nakita mo siya din, sa pagkibig, kung paano siya gumawa rin. Hinihinag ako sa baka at ganoon din po ako. Hindi ko alam kung paano, no? Kung paano maging gano'n. Hanggang sa natagalan, hanggang hindi ko mabigat. Napakasakit talaga ang pangako. No? Ganoon talaga, no? Magpagwas sa, ano? Kung galing ka sa ibang hindi maganda, na hindi mo alam kung paano mabubuti ka.
Tapos yun, pinatayo ako. Sabi ko, umiyak ako ng isip. Mga pwede maligo ko lang. Para matanggal ng lamig. Init. Yun, tapos. Pagkita ko, sige. Exercise. Hindi ka na magposa. Magposa mo na. Ako mo lang posa. Pinaposa ko na ko yung exercise. Posa. Binigyan ko posa. Tapos, bigyan ako ng Jesus niya. Tapos nakamaligo. Ako nililigo ako, binibigyan ko yung words niya. Wow, ganun pala. Pwede ko pala yung magiging isang Christian. Kung paano magkabit ng isang magiging Christian na ang daming bawal na pwede mong baguhin. Yung mga bawal mo, mga bata na gusto magiging paggamit sa Panginoon. Bigyan niyo po sa rin na kung gusto niyo po. Huwag kayong magkatubilin kasi ito, hindi naman tayo hatakin dito na maging magawa. Hindi tayo hatakin. Kahit isang business, kaya sabihin natin isang yung isang tawag, ganyan siya. Nahimatay, mawawala ng malay. Dahil ang loob ko yung sabihin na mga binigay sa kanya. Hindi ko yung bibigay ko lang siya. Hindi yung gano'n. Ang hirap ang explain talaga kung totoo na napaka-hirap ng pag-ibig ng tatanggap ka pa lang sa Panginoon. Pero magwas na lang doon ka na. Kahit di naman yung nakadyak sa inyo kahit Panginoon. Nandito pa rin. Salamat mga salamat. Okay. This is one thing I'd like to share with you that before I got born again, I received Christ when I was in Hawaii. And, well, before I received Him, my life in Hawaii was, I took for granted the, what do you call this? I took for granted the freedom. Because in the Philippines, everything has, you know how our parents are very strict to us, right? The way how we raise us is very strict. There's always limits. But when I went to Hawaii, I felt the freedom, and I love the freedom in the U.S. And I took for granted, and my life went to the different ways. Nagbago, iba ang takbo ng pananaw ng isip ko. So, wala akong ginawa. Every night, I go party. Monday to Saturday and Sunday off. And I go home 4 o'clock in the morning and no sleep, and I'm really in depressed and like something missing. I have everything. I have a car, I have a house, I have money. Everything I need in life, I got it all. But there's something missing. I realized that I need God. We all need God. And one day, Bakit daw my lumabay? friend came over. One of the persons who I met on the street, and he asked me if I saw him. And I said,